No more fooling around. Ano yun? Ang Tagalog. Anong Tagalog? Yon, hello mga inaanak. Hello world. Hello mga kapatid natin sa pakikibaka, ang ating mahal na OFW around the world syempre. Yon. Update lang, dito pa rin tayo sa Sentes ngayon. So katatapos lang namin mag-lunch. In-invite kami ng aming host sa kwarto nila para mananghalian. At para na rin makipagkwentuhan. Napakabait ng host natin, si Miss Christina, ang ating host dito sa Keshkemet. Ayun, yung mayroon silang Filipino community rito. Meron siyang actually apartment na accommodation para dun sa mga Filipino working sa Hangaret, doon nga sa nabanggit ko sa processing plant ng mga manok at saka mga pato. Ayun, so yun, interesting yung usapan namin kasi talagang doon na confirm ko at na pinagdiinan niya na nangangailangan pa rin sila ng mga Pilipino. May mga parating pa rin dito, yung nangyari pala sa kanila kung bakit dumami yung Pilipino dun sa company nila is yung husband niya na Hungarian. Syempre yung Hungarian na husband niya has a connection dun sa Hangaret, sa factory noon. So ang history na ikwento niya sa akin kung paano sila nagdala ng mga Pilipino dito with the help and assistance at the same time request ng company, ng management through her husband, si Constantine. Hello Constantine. Ayun, so paano ba yun? Yung asawa niya is connected doon sa top management. Yung management nag-request dun sa husband niya na kailangan kasi namin ng mga worker, so pwede bang tayong mag-hire ng mga Pilipino from Philippines para magtrabaho dito sa atin. So yun ang inaikwento. So yun yung mga accounts. Si Miss Tinti naman, si Miss Christina ay request dun sa brother niya during that time na nasa Pilipinas pa, starting silang magdala ng tao rito. Yun, nagdala sila, sabi nila maghanap ka ng mga Pilipino dyan na pwede magtrabaho dito kasi she worked out naman the job order dito sa Polo. So siya rin nag-arrange, first time siya nag-arrange to. So nakapagdala sila ng mga Pilipino dito. On the second time, hinayaan niya na yung agency nga, yung Jing agency dyan sa Pilipinas, na mag-assist sa kanila para magpadala pa ng maraming tao na mag-source out na ng sarili, na hindi na sila maggagawa ng referral. So nag-scout sila ng mga Pilipino with the request of Miss Christina na magdala ng second batch. So nagdala naman sila. Maganda pa nun, hindi lang limited yung trabaho para sa lalaki. So nag-hire din sila ng mga babae. So ngayon ang babae nila is almost 10 na mahigit may iba-ibang location. Merong nakamix sa kanila ron, meron ding lumipat sa ibang accommodation kasi hindi naman ganun kalakihan yung unit nila, yung apartment. So yun, nagdala rin sila ng mga babae. Ang trabaho naman doon is yung nagugupit sila ng mga manok, yung mga para sumakto dun sa timbang. So yun ang kwento niya, yun ang account nung kung bakit sila nakapagdala ng mga Filipino workers dito. Masaya kasi marami siya natulungan. Ang area niya kasi, she's from Cebu, sa Camotes Island. So during first yung deployment, yung kinuha nila syempre yung mga kakilala ng mga kapatid niya, yung mga katrabaho niya kasi sa isang banda it will be very
convenient, no? Kung mag-work ka na working na ang mga kasama mo yung mga kakilala mo, so, advantage na rin yun. At least yung adjustments pagdating sa pagtatrabaho at saka yung samahan nyo is hindi na kailangan ng ng excess effort, extra effort para naman yung samahan, yung bonding dito, yung closeness is maganda. Kasi nga since magkakilala na sila, yung adjustment sa bahay, yung mga gimmick pagka day off is talagang very close kasi magkakilala nga sila. Yung noon lang nung second deployment na nag-outsource sila at nagpatulong na sila mga personally na maghanap yung agency ng mga applicant para dun sa second deployment. Yun, so nakapag deployed naman sila successfully, meron na naman third deployment, may parating daw sila ng 20 yata. So yun yung galing na rin ulit sa agency with the help of Jing, no? So yun, maganda pa ron, ipinagdiinan niya talaga na na-confirm natin na kahit na 50, mga kapatid, pinig kayo, kahit na 50 yung edad, pwede pa rin as long as kaya mo yung trabaho. Kasi nga ipapaliwanag naman sa inyo ng agency na kung ano yung tatrabahuhin nyo, kung gaano kabigat, ano yung kailangan nyong gawin. So yung adjustment nyo pagkain ng katawan mas madali na. At saka processing plant siya, ng mga manok. Kaya yun ang pinaka magandang highlights ng stay natin dito. Nakakuha na naman tayo ng mga tips para matulungan natin yung mga aspiring OFWs na gusto magpunta dito sa Hungary. Masaya naman sila. Nakainuman natin sila kagabi. Sabi ko nga baka may rin tayong referral ng mga kilala natin. Ayun, i-refer natin dun sa agency. Constant communication tayo kay Miss Christina para at least sana employment requirements nila pagdating sa manpower. Baka pwede tayo magsingit. Pero ang the best doon is hindi yung limited para sa kakilala lang natin. Pwede rin yung ibang mga ibang mga kababayan natin na mag-apply doon with the help of Jing agency. So yun ang napag-usapan kanina. Kaya pagkatapos naman ng dinner ng lunch namin, sabi niya may park dyan, kung gusto niyo magpunta, maglakad-lakad kayo, pwede kayo magpa-picture para naman yung stay nyo rito is worth it. Kaya ayun, nandito kami nila Ninong Gilbert saka ni Supremo. Sabi ko magbo-vlog na rin ako para mabalitaan natin ng maganda yung ating mga kaibigan dyan na gusto magtrabaho dito sa abroad. Take note, ang trabaho doon is again sa food factory processing. Yung karne nila ng duck at saka karning manok, doon nila pinaprocess. Yung trabaho ng mga babae naman doon is magugupit lang. Magugupit lang sila ng mga excess na meat or part ng manok para sumakto dun sa prepared na timbang. Tapos ipapackage nila, ipapackaging for packaging na. So yun lang ang trabaho ng mga babae dito, magaang lang. Sa tingin ko magaang, I'm not sure kasi base dun sa kwento parang magugupit-gupit ka lang, tapos ipapak mo yung karning manok dun sa kanyang packaging. Ayun lang. Tapos yung balahibo nun actually napupunta dun sa amin kasi nga pinaprocess naman namin as down feather. Ayan, so meron na naman tayong idea kung saan tayo pwede mag-apply. Huwag kayo mag-alala, we will have constant communication with Ma'am Christina para naman mabigyan ko kayo ng info on the next vlog
kung anong pwede nating gawin para makapag-apply, makapag-process and speed up. Makapunta kayo dito sa Hungary, dito sa Szentes. Yon. Dito, particular dito sa Hungary, yung factory ng food processing factory dito sa Hungary. So yun lang. So ayun na, naglalakad pa rin sila kasi pupunta nga kami ng may lake daw dito. Magpapasyal lang, magpapicture. So maraming pong salamat. Sana po natulungan ko na naman kayo. Siyempre, as always, Ninong, lagi kong sinasabi, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Mag-apply, mangarap, mag-pray na makapunta dito sa Hungary or kung saan nyo man nanaisin magtrabaho abroad. Kasi kailangan ito, especially ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, na makapagtrabaho at makapagpadala, makapag-provide ng pera para doon sa ating mga minamahal nating mga pamilya. Kasi yun naman talaga lagi ang ating primordial concern sa pag-abroad, yung para mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan, may-provide natin sila ng magandang education, housing, hindi nila danasin yung dinadanas natin sa mga oras na ito, yung ating hirap, sakripisyo sa pagtatrabaho dito sa abroad. Sana maging maayos ang buhay nila after mga sacrifice natin ginawa. So yun lang, maglalakad-lakad muna. Always remember, mangarap, mag-pray, and manalig. Darating ang oras, makakarating ka rin sa abroad, mahal nating kapatid, at makakapagtrabaho ka rin gaya ng na-experience namin trabaho dito. At maraming salamat mga kapatid ko sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod na vlog namin ulit. So I love you all. Ha? Tama kayo? Huwag na! Nakay sumama sa content ko, iniwanan niyo ako eh. Lake, hanggang ngayon, wala ng lake. Baka ito na, hindi kaya. Baka ito na nga ako. Hindi, doon pa yan sa dulo. Sabi ni Miss Tintin, medyo malayo. Wala ba? Wala yun? Malayo-layo pa yun. Ito naman, mapakatamad naman ito ni Supremo. Dito. Patay. Ano yung lake? Hintayin mo. Hindi ka maliligo, malamig. Mga tayo naligo eh. Hindi na ako naligo, hindi na kailangan. Pag gwapo, di na naliligo. Ano niya magawin na? Hanggang, doon na. Kailan ako ulit naligo? Friday pa. Medyo ka. Naligo naman ako, kakala lang. Gago! Paano lang? Dito kayo. Pati ko muna yung sapat mo muna yung ring. Lakad kayo. Yung agency. Hindi mo narinig? Ang ano mo naman. Tama yun? Gusto kong ano content mo. Wala ng pag-asa dyan. Yan, siyempre yung ating mga mahal na
kapatid, yung mga aspiring OFW na gusto mag-apply abroad. Ito na yung pagkakataon. Anong agency? Jing, agency. Punta kayo dun. Yung international. Oo, yun na. Saan natin lalagay yung link? Turo mo. Dito. Pakita ko sa inyo mamaya. Yan, dyan. Sige. Kaliwa. Sige, palagay natin. Ayan, ito na yung lake. Ito nga yung lake. Sundan natin yung tubig. Yung lake. Wala, late na tayo. Kaya kakahanap ng lake eh. Ayan, up. Pause muna. 4 minutes na nyo. Mga mahal nyo sa buhay sa Pilipinas. Ayan. Ikaw, Mar. Buti na asawa mo. Diyan sa mga kaibigan, mahal sa buhay. Tapos, Kaya lagi sa mga inaanak ko. Next year na ulit. lista na naman. Kanya lang, dahil wala tayong bonus ngayon. Puro bonus ang nakuha. Gago! So, enjoy your family. Ano? Kantalay nyo na masaya kayong magkakasama. Kasi dito sa abroad, kanya-kanya lang kami. Kanyang libang. Lalakad lang kami sa kawalan. Mawala yung Ewan. Relax lang. Ewan. Ano? Dito na yon. Sarado eh. Sarado. Ko alam. Kamar magbusa ng Hungary. Hungarian.